Maganda pong talakayan natin ngayong gabi at bibigyan natin ito ng magandang punto. Ito pong isinampa na criminal cases and graft and corruption cases. 12 counts laban po kay Speaker Martin Tambaluslos at kanyang mga alipures at kanyang mga gang. Sa mga gang niya na sinampahan po ng kaso kanina sa Ombudsman, dalawang kaso ito, paglabag sa Graft and Corrupt Practices Act. Tungkol po ito sa kanilang pagpapalusot ng umaabot sa 241 billion pesos illegal insertions at mga pinangtapal sa nablangko na mga items ng enrolled bill na isinumiti ng bicameral conference report na pinirmahan pero may mga blanco. In around 28 items pa lang ito, 241 billion pesos po ang illegal at ala-kriminal na pinalusot ng grupo po as alleged by the complaints nila Atty. Topacio, former Speaker of the House, Congressman ng Davao del Norte, Speaker Pantaleon Alvarez, and then si Atty. Jimmy Bundok, and ang grupo ni Atty. Ferdinand Topacio. So 12 counts po ito. Dalawang tipo po ito ng kasong kriminal, parehong kriminal, at mayroong graft and corruption, and ang isa, falsification of legislative document na nasa revised penal code. So kung 12 counts po ito at ma-establish ang solid evidence at mag-proceed ito sa trial, pwede pong makulong itong sila Boy Tambaluslos, Martin Romualdez nang aabot po sa consolidated daw na penalty at pati po ang kanyang mga alipores like si Congressman Dalipi ng Zamboanga, itong isa pa sa mga hambog na feeling may-ari ng Kongreso pag nagsalita, no? Wala namang papel ito sa panahon ng previous government, no? Nangangayo pa ito kay Tatay Digong noong panahon ng Duterte government. Ngayon ang hambog nitong si Congressman Dalipi, no, ng Zamboanga City, ng Zamboanga White. Zamboanga White. So, ang sinampahan ng kaso po, 12 counts ng falsification of legislative documents at ganoon din po sa graft and corrupt practices ay sina Speaker Martin Tambaluslos Romualdez, si Manix Dalipi bilang majority floor leader, si Saldico na dating chairperson ng Committee on Appropriations, si Stila Kimbo na concurrent na chairperson ng Committee on Appropriations. 5 yata sila ang sinampahan ng kaso, mga kababayan. Ito lang po ang nakuha ko kanina mga pangalan, no? Dagdagan nyo na lang mamaya pag maalala nyo na, Ma'am Merlitz Ubids. Dapat manalo na tayo. Opo. Ano pong sinampang kaso at bakit sila sinampahan? Yun pong unang papaliwanag natin. Ano po ang batayan nito ng mga inireklamo nila Atty. Ferdinand Topacio ng Citizens Crime Watch at nila former Speaker of the House at ngayon ay Congressman ng Davao del Norte, si Congressman Bebot Alvarez at iba pa mga kasama nila. At ano po ang ating tinitingnan dito na patutunguhan nito? Kasi nag-react na kanina itong si Zamboanga White. Zamboanga White, Congressman Dalipi. Yes, si Congressman Zamboanga White Dalipi ay nagsabi siya, sabi niya panggulo lang yan ang isinampang kaso nila Alvarez at nila Topacio, mga walang katuturan at sila ay ibig nilang ilihis ang atensyon ng taong bayan dito sa pananagutan tungkol sa pag-abuso sa pundo kung kaya may impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayun. So, yun ang sabi niya, please support Ipano Sambayanan. And number 18 yan sa balota. And number 53 po, si Pastor Apollo Kibuloy at ang mga PDP laban senatorial candidates. Yes, bukas po natawa si Maita Pangilinan sa Zamboanga White. Hindi ko na ikukwento yung Zamboanga White na yan. Baka sabihin ni Congressman Dalipi, minamarites natin siya. So go na tayo. Pangatlo, tatalakayin din natin maliban ito sa complaints na
isinampa kaninang umaga sa Central Office ng Ombudsman laban kay Boy Tambaloslos, Martin Romualdez, Saldico, si Zamboanga White, Congressman Dalipi, kay Kimbo, may isa pa yata o dalawa pa na sinampahan, 7 yata sila. May Jane Doe at John Doe. Siguro ito yung mga inutusan nila na maglagay ng, kung totoo ito, ng mga amount dun sa mga blanco na nabuking na 28 items ang nakita, covering around 13 pages. Ayun. Pag-usapan din natin po sa huling bahagi ng ating talakayan, itong paninita at sinagot na siya kanina, nitong Commodore, no? Pag sinabing Commodore na ranggo sa Coast Guard o kaya sa Navy, equivalent yan sa 1-star rank general. Itong si Commodore J. Tariela, no? Sinita niya si Congressman Marcoleta, bakit daw sinasabi nito na walang West Philippine Sea at yan ay imbensyon ng Pilipinas. So pinalabas niya na taksil o traidor sa bayan si Congressman Marcoleta. At kaya siya sinagot ni Congressman Marcoleta, excuse me magbasa-basa ka muna. General ka pa naman or Commodore ka, hindi mo alam na wala po sa anumang mapa sa buong daigdig at planetang Earth na may West Philippine Sea. At even sa official documents ng United Nations, wala po ang West Philippine Sea. Ang tawag po dyan sa body of water na yan, South China Sea. Yan po ang historical note ng lahat ng mga mapa, including United Nations. Subalit hindi po nangangahulugan na itinatakwil natin o binibitawan natin ang ating claims, yung ating rightful claims sa ating sovereign right, sa ating exclusive economic zone area, yung extension ng ating continental shelf and territorial boundary na mga 12 nautical miles na tinatawag na EEZ, Exclusive Economic Zone, at collectively tinatawag nating West Philippine Sea. Hindi natin yan ibig sabihin na kinokorek ni Congressman Marcoleta yung binanggit at ulit-ulit na ginagamit na propaganda line na West Philippine Sea as if may West Philippine Sea talaga in legal international documents or in any mercatorial or documentary printing of any map sa anumang mundo, anumang bahagi ng mundo at anumang bansa, wala pong ganon na katawagan, only South China Sea. But ang West Philippine Sea po ginagamit natin as our collective referral doon sa area na kiniklaim natin as our rightful sovereign right ng ating exclusive economic zone. Hindi ibig sabihin po pag kinorek yon, nagtataksil ang isang tao. Mahilig ito mag-agitate ng tinatawag na CIA US instigated propaganda line na kapag ikaw ay hindi pumapabor sa linya nila Commodore Tariela na ito, na baluktot ang karamihang pananaw niya at nagtatapang-tapangan yung megaphone policy nila diyan sa South China Sea conflict na ito, instead of diplomacy, tinatawag kanila, nililabel kanya na taksil o traidor sa bayan. So puntahan din natin yan mamaya, no? Mga kababayan, ang tanong, makukulong ba si Boy Tamba? Si Castro nga hindi pa nakulong. Aabutan na siya ng bagong gobyerno bago siya makonvict. At walang imposible kapag ang mga taong bayan ay nag-unite. No? Walang imposible. Don't lose hope. Sabi nga natin, the moment we lose hope, we lose also the reason to continue living. Kung wala ka ng pag-asa sa pagtingin mo sa mga bagay. Bagamat ang sitwasyon ay gipit, hindi naman yan palaging gipit. May pagbabagong mangyayari yan. Okay? So start tayo sa talakayang ito. Ano po ba ang nature of the case? Kasi ang unang kumalat po kahapon na notice for media advisory ng grupo mula po sa Citizens Crime Watch at sa grupo po nila Congressman Alvarez at Attorney Topacio ay sa Department of Justice, Quezon City Prosecutor's Office ang pag-file ng criminal case. Kasi pwede mong hatiin yun ang administrative case sa mga government officials or government employees, pwedeng sa ombudsman. Ang criminal aspect ng kanyang pananagutan pwedeng sa korte through the Department of Justice. Pwede ring pagsabayin sa ombudsman. So siguro nagbago ng taktika Senator Nito Pasio at si Congressman Bebot Alvarez, who is also a lawyer by
by background, abogado din po ito si Congressman Bebot Alvarez, and then kapapasa lang sa bar exam bilang bagong abogado itong si Attorney Jimmy Bundok, no? So siguro nakita nila na mas nakakabuti kung ikonsolida ang complaints of the same nature, both administrative and criminal aspects, dito na lahat sa ombudsman, no? And 12 counts ang isinampa nila. Tungkol po ito sa 241 billion pesos na pinalusot illegal na mga pondo na nakita na ito ang mga posibilidad na inilagay na mga pondo doon sa 28 items na blanco. Nung nakita po ito nila Congressman Ungab at ito po ay napirmahan sa final bicameral committee conference report, mga kababayan, ibig sabihin kahit may blanco pinirmahan ng BICAM at sinubmit siya at naipasa sa BICAM bilang final committee report. No doubt po yan na nangyari talagang blankong ito sapagkat inamin mismo yan earlier ni Senator Amy Marcos. Inamin din yan ni Senator Bato de la Rosa. Inamin din po yan later on ni Sister Stella Kimbo. Na Sister Stella tuloy si Kimbo. No, si Congresswoman Philip Patik at si Congresswoman Tomillion Bag Display. So inamin niya yan na may mga blanco. Subalit daw yon ay na-fill up na or na-fill in na ng amount bago i-transmit sa Malacanang. Doon siya nagkaroon ng pagkakamaling seryoso. Ang pag-amin niya na may blanco at na-fill in na, kahit na ito ay na-ratify as blanco, doon sa Kamara de Representante is an illegal and criminal act. Pasok yan sa tampering or falsification na binabanggit ni former President Rodrigo Duterte nang siya po ang unang nagpahayag tungkol dito. At nabulabog po ang pinalusot, inistapa at sinindikato nila na budget 2025. So ito po ang dahilan kung bakit umakyat na sa ombudsman ngayon ang grupo nila Congressman Alvarez at Attorney Topacio and Attorney Jimmy Bundok. Sa tatlong kadahilanan, number one, magkakaroon ngayon ng hearing for certiorari or constitutional review by the Supreme Court on the signed GAA 2025, yung pinirmahan ni Marcos na naging batas na budget for 2025. Pinapasagot na ngayon po ang Office of the Executive Secretary, Office of the Senate President, at Office of the House of Representatives sa Speaker. Ibig sabihin, magpuproceed na po dito ng trial and evaluation of evidence doon po sa isinumiting reklamo nila Congressman Ungab at nila Vic Rodriguez tungkol po ito sa constitutionality at sa legality at validity ng overall budget for 2025 kahit pa na ito po'y pinirmahan na ni Mr. Marcos. Magkahiwalay po yon. That is a certiorari is a special petition submitted to the Supreme Court upang magkaroon ng constitutional review sa isang akto ng government, like for this matter, sa ginawang pagpipirma ni Mr. Marcos sa pinalusot na may mga blanco na illegal na budget 2025 bill na ipinasa sa kanya. Yun ang sa Korte Suprema, kababayan. Ang dito naman po sa ombudsman kanina, ito naman ang aspect of criminal violations. At 12 counts po ito, dalawang uri ng kasong kriminal ito, graft and corrupt practices violation sa Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, at ang isa po I think is Article 170 or Article 70 lang ng revised penal code, kung saan po may pananagutang kulong ang criminal actions na ito. So kung bibilangin mo yan, halimbawa, discussing it from the perspective of theoretical discussion, kapag ito po ay na-prove beyond reasonable doubt na may mga krimeng ganito ginawa sila Boy Tambaluslos at mga alipores niya, makukulong po sila o masisintensyahan sila nang hindi bababa po sa at least 4 years imprisonment per falsification. So kung 12 counts yan, mga 40 years mahigit yan, 48. Hindi pa kasama dyan ang Graft and Corrupt Practices Act nila.